Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noisy. So ngayong araw, another update naman tayo men about WPS na naman nating itong mahal. So ang video ito ay mula kay Suksay TV. So meron itong pamagat na eto na, China nagpapanik sa plano ni Trump sa West Philippine Sea. Ngayong Pangulo na siya ng US. Grabe ang gagawin. So, yun bago natin simulan, Suksay TV, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noisy. So mga ka-noisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito. Eto na, China nagpanik sa plano ni Trump sa West Philippine Sea. Ngayong Pangulo na siya ng US. Grabe ang gagawin. Diyos ko, dahil ano kaya yung gagawin? So again, Suksay TV, Philippine IC. Like, comment, share, subscribe. Start. At hamon ang bumungad sa China, ang pagkapanalo. Ulit, start zero. Bagong takot at hamon ang bumungad sa China, ang pagkapanalong muli ni Trump ay mas malaking banta para sa China. Nako. Sa muling pagbabalik ni Donald Trump sa White House, mas lalong tumitindi ang tensyon at pangamba ng China sa mga susunod na hakbang ng Amerika. Ngayong siya ay muling nailuklok bilang Pangulo ng Estados Unidos, marami ang nagtatanong, ano ang kakaharapin ng China? Tuluyan na bang matatapos ang dominasyon ng China sa mundo? Paano ba? Yan yung pinakatanong ng mga kapilipinuhan. Kaya nga tayo Pilipinas, medyo nakakaano lang din na parang need din nating makiusyoso sa politika ng Amerika. Kasi yun nga, may ambag din kasi sila sa Pilipinas kontra sa China, di ba? So tuloy. Ng pagkapanalo ni Trump ang ekonomiya ng China. At ano ang magiging papel ng Amerika sa muling pagbuo ng mga alyansa sa Asia? Yan ang atin aalamin. Suksay TV, subscribe nyo yan men. So subscribe Suksay TV. Sa isang makasaysayang halalan, nagwagi si Donald Trump laban kay Vice President Kamala Harris na may lamang na halos 4.6 milyon na boto. Nakuha ni Trump ang boto mula sa mga pangunahing estado tulad ng Texas, Florida at Ohio na lubos na sumuporta sa kanyang kandidatura. Pero I think yung 4.6 million sobrang dikit lang nun kung usaping Amerika yung eleksyon. Tagumpay ang mga pulisiyang napatunayan ng makapagpapalakas sa ekonomiya ng Amerika at pangako niyang muling ibabalik ang America First. Habang nagdiriwang ang mga Amerikanong sumusuporta kay Trump, nananatiling iba't iba ang reaksyon ng mga kaalyado ng Estados Unidos at mga leader ng mundo. Kamakailan lamang binati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bagong halal na Pangulo ng US na si Donald Trump matapos ang kanyang matagumpay na pagbabalik sa pagkapangulo. Sa patuloy sana lang din, papabor sa atin talaga yung mga plano ng Amerika kontra China. Tuloy. Ayon ng Pilipinas sa Amerika, binigyang diin ni Marcos ang pagkakaisa ng dalawang bansa na may malalim na kasaysayan at magkaparehong pananaw. Ayon sa Pangulo, umaasa siyang magtutulungan sila ni Trump sa mga isyong magdudulot ng kabutihan para sa Pilipinas at Amerika. So umaasang pa siya. So parang hindi pa talaga totally alam natin kung ano yung side ni Trump dyan sa bangayan ng Pilipinas at China. So umaasa pa rin. So sana makuha na natin yung sagot. Or yun nga, parang papanig din sa Pilipinas, di ba? Ng pagpapahayag ng kanyang tiwala sa tibay ng alyansa ng dalawang bansa na subok na sa mga panahon ng kaguluhan at kapayapaan. I am hopeful that this unshakable alliance, tested in war and peace, will be a force of good that will blaze a path of prosperity and amity in the region and in both sides of the Pacific, ani pa ni Marcos. Pagkapanalo ni Trump, takot sa China. Ngayon pa lamang, ramdam na ng China ang bigat ng pagbabago. Sa ilalim ng muling pamumuno ni Trump, inaasahang bibigyan niya ng prioridad ang pagpapalakas ng Estados Unidos sa ekonomiya at teknolohiya, bagay na matagal nang pinangangambahan ng Beijing. Kung dati ay may tension sa pagitan ng dalawang bansa, ngayon ay higit na tumitindi ang hindi pagkakaintindihan at agawan sa kapangyarihan sa larangan ng ekonomiya. Lalo pa ngayon, pahamon-hamon pa si Mauning, nako. Kala niya siguro ano yung tingin niya sa Amerika, dalawang Pilipinas lang, men. At teknolohiya. Sinimulan na ni Trump ang kanyang estratehiya na tanggalin ang anumang espesyal na pabor para sa China na nangangahulugang mas pahirapan ito pagdating sa larangan ng ekonomiya. Sa kanyang mga unang pahayag, nilinaw niyang hindi na dapat palakihin pa ang kontrol at pag-impluensya ng China sa Amerika. At biruin yung inaksyonan niya about dun sa World Health Organization kasi parang yung sobrang laki daw ng babayaran nila tapos yung China is parang some kind nakikinabang or I don't know. Pangbahagi ng mundo. Pagbabalik loob sa Diyos, layunin ni Trump para sa Amerika. Isa sa pinakamahalagang plano ni Trump sa kanyang pagkapresidente ang relihiyon. Inilunsad ni Donald Trump ang kanyang plano na muling ibalik ang Kristyanismo sa sentro ng lipunang Amerikano. Grabe, no? Na nagdulot ng malaking usap-usapan sa social media. Nakatuon ang plano sa pagpapataas ng moralidad at pagpapalakas ng ugnayan sa Diyos bilang solusyon sa mga suliranin ng bansa. Tapos yung hakbang niya dyan is yun nga, yung LGBT. Hindi siya LGBT. Sabi niya dalawang gender na lang daw sa Amerika. It's either male or female.
So, yun yung bago niyang hakbang, ano. Binibigyang diin ni Trump ang papel ng Biblia sa bawat tahanan at ang pagsunod sa mga aral nito para sa moral at ekonomiyang pagunlad. Nais din niyang labanan ang mga makapangyarihang impluwensya sa gobyerno na ayon sa kanya, humahadlang sa kanyang misyon. Sa ganitong paraan, umaasa siyang gawing great muli ang Amerika. Trade imbalance, pangunahing issue ni Trump. Isa sa mga unang nais resolbahin ni Trump ay ang malaking trade imbalance o pagkalugi ng Amerika sa kalakalan nito sa China. Yun. Mula pa noong unang termino niya, binigyang diin niya ang hindi makatarungang kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa, kung saan mas maraming Diba? Ganyan kagulang din kasi yung China eh. Alam niyo yung tipo na ang higpit-higpit nila na magpapasok ng ibang produkto sa bansa nila. Tapos kapag sila nagpapasok at siningil mo sila ng malaki, hindi naman siya totally malaki talaga. Bigla kang babanatan ng China na parang, ano yung term na yun? Trade war ba yun? Or, I don't know, correct me if I'm wrong na lang. Basta ganun yung mga banatan niya. Like, grabe talaga. aangkat ang Estados Unidos mula sa China kaysa sa kanilang inaangkat sa Amerika. Diba? Sa bawat dolyar na lumalabas ng Amerika patungo sa China, dagdag ito sa kontrol ng China sa pandaigdigang merkado. Ang layunin ni Trump, bawasan ang importasyon mula sa China at itaguyod ang mga lokal na negosyo ng Estados Unidos. Ngunit makakamtan kaya ni Trump ang balanseng kalakalan o magdudulot ito ng mas malaking labanan sa pagitan ng dalawang bansa? Intellectual property theft. Isang malaking alalahanin para sa Amerika ang issue ng intellectual property theft. Matagal nang iniinda ng mga Amerikanong kompanya at negosyante ang mga kaso ng pagnanakaw ng China sa kanilang mga teknolohiya at ideya na di umano. Oo nga, dapat din aksyonan din yan. Grabe, change name lang nila eh. China naman talaga yung yung pinaka talaga sila talaga yung pinakamadugas pagdating sa mga intellectual property. Like harap-harapan eh. Meron nga silang mga sari-saring version sa kanila, di ba? Meron silang own version ng TikTok, meron silang own version ng YouTube, meron din silang own version ng Facebook. Ngayon, medyo nasaktan sila doon na yung sa TikTok kailangan merong 50% na ownership, joint ownership ba ata yun yung Amerika sa TikTok para syempre maprotektahan nila yung national security nila. Grabe, aaray talaga sila niyan. Ginagamit sa mga produkto ng China at ibinabagsak ang mga presyo ng mga ito sa merkado. Kaya't sa muling pagbabalik ni Trump, umaasa ang maraming kompanya na mabibigyan na sila ng katarungan sa kanilang mga naluging produkto at teknolohiya. Balak ni Trump na maghigpit sa mga regulasyon upang maprotektahan ang intelektual na pag-aari ng Estados Unidos mula sa pagnanakaw ng China. Bukod dito, planado rin niyang ipagbawal ang pakikipagtransaksyon sa mga kompaniyang Chino na kilala sa pagnanakaw ng teknolohiya. Military build-up ng China. Nice yun. So, ano masasabi niyo doon? Dito nga sa Pilipinas, di ba, parang gusto na nga nating i-ban yung nila, yung mga produkto nila eh. I-boycott yung mga produkto nila. Pero yun nga, maraming mga negosyante dito sa atin na nakaasa sa China kasi yun nga yung mga presyohan daw nila. Hindi ganun-ganun kadali na biglang pastapin yan. No? Pero I think, kung hahanapan talaga natin ng way, kaya naman. It's just siguro na nanatiling takot tayo ba na, we need China. Paano yan? Yung mga ginagawa nilang kalukuhan dyan sa West Philippines, magbubulag-bulaga na lang tayo. Diba? Banta sa rehiyon. Malaking banta sa rehiyon ng Indo-Pasipiko ang pagpapalakas ng militar ng China. Isang estratehikong hakbang para kay Trump ang pagdagdag ng presensya ng mga militar ng Amerika sa rehiyon upang mapigilan ang mga agresibong galaw ng China sa Timog Silangang Asya, lalo na sa pinag-aagawang South China Sea. Sa plano ni Trump, patuloy niyang susuportahan ang mga kaalyadong bansa tulad ng Japan, South Korea at Pilipinas upang makatulong sa pagpigil sa posibleng banta ng China. Hindi lamang ito tungkol sa seguridad ng mga kaalyadong bansa, kundi isang hakbang upang mapanatili ang kapangyarihan ng Amerika sa rehiyon. Nais rin ng Lakas nilang magpalakas ng depensa nila. Pero tayo Pilipinas, bibili lang tayo ng isang Typhoon missile, iniiyakan nila. Diba hindi natin sila pinapakialaman na magpalakas sila, pero tayo Pilipinas, kapag nagpapalakas tayo, bigla tayong babanatan ng gusto nyo ng gulo. Gulo talaga hanap nyo anak ng titing. Kayo, since nagpapalakas kayo, so it means gulo na rin yung hanap nyo. Kasi masyado nilang binubuli yung Pinas sa usaping ganito Administrasyong Trump na tanggalin ang mga kaugnayan ng teknolohiya at supply chain ng Amerika sa China. Ang decoupling o paghihiwalay ng dalawang ekonomiya ay isang hakbang na maglalayon na gawing mas independent ang Amerika mula sa mga produkto at serbisyo ng China. Sana magtagumpay. Sa pamamagitan ng economic decoupling, layunin ni Trump na paunlarin ang sariling mga industriya ng Amerika at itaguyod ang kanilang kalayaan mula sa mga kumpanyang Chino. Sana magtagumpay yung Amerika dyan para syempre yung China is din sila, maaaning. Isang hamon hindi lamang sa mga kompaniyang Chino, kundi maging sa mga negosyante at mamamayan ng Amerika na sanay sa murang produkto ng China. Kung magtatagumpay ang planong ito ang maghihiwalay sa dalawang pinakamalalaking ekonomiya sa mundo. Grabe, no? Taiwan, tiyak na suporta mula kay Trump.
Hindi na lingid sa kaalaman ng lahat na mainit ang ugnayan ng Taiwan at China at ang Amerika ay isang malaking alyado ng Taiwan sa usaping ito. Ngayong nasa pwesto si Trump, aasahan na lalong magiging matatag ang suporta ng Amerika sa Taiwan Nako. sa pamamagitan ng pagbibigay So it means yung China, sila Mao-Ning, iiyak na naman sila ng todo ngayon. ng armas at mga kagamitan sa depensa. Hindi man direkta ang pagsuporta ng Amerika sa kasarinlan ng Taiwan, malinaw ang mensahe ni Trump. Handa siyang protektahan ang Taiwan laban sa posibleng pananakop ng China. Nice. Bagamat alam ng China ang mga panganib na hatid ng muling pagbabalik ni Trump, meron din silang nakikitang pagkakataon. Sa kabila ng mga isyong pang-ekonomiya at pang-militar, handa pa rin ang China na makipag-usap at makipagtulungan sa Amerika para sa mas malalim na kaunlaran ng kanilang mga ekonomiya. Malinaw Yan ang naman kanilang talaga yung China eh. More on nakapokus din sila sa ekonomiya, naghahaman sila sa pera eh. mensahe na ang layunin ng China ay hindi giyera, kundi pag-unlad. Tama. Ngunit gaano katapat ang ganitong pahayag? Sa pag-upo ni Trump, inaasahan ang bagong hamon at pagbabalik ng hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng Amerika at China. Ang bawat hakbang na gagawin ng dalawang bansang ito ay hindi lamang makakaapekto sa kanilang mga mamamayan, kundi sa buong mundo. Handa bang pakinggan ng China ang nais ni Trump o ito ay isa lamang paraan ng China upang pahupain ang tensyon? Ewan ko lang kung pakikinggan niya talaga. Ano ang kahihinatnan ng Pilipinas, lalo pat tiyak na malakas ang suporta ni Trump sa ating bansa? Yun. Ikomento mo naman ito sa ibaba. So yun lang naman mga kanoesis. So kayo na masasabi nyo doon, comment down below, tapos yun pag-usapan natin yan sa comment section. So again, that video is from Suksay TV. Supportahan nyo yan, original video link in the description box below. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino IC, don't forget to like, comment, share, subscribe. So kita nyo naman, lumabas nga dito na yung China is more on nakapokus sila sa ekonomiya, sa pagpapayaman ng ekonomiya nila. Actually, wala naman talagang problema doon, men, kasi natural lang naman talaga sa bansa na magpalakas, magpayaman, yung ekonomiya, pasaganahin. Pero, ang mali kasi ng China, men, umabot na sila sa punto na magnanakaw sila ng teritoryo para lang yumaman sila, which is hindi na tama yun. Sino natatamaan? Pilipinas or yung mga bansa na natamaan doon sa 9-line or 10-line thing nila. 'Di ba? So parang medyo naaning tayo na parang anak ng teteng ka. Gusto mong yumaman tapos yung Pilipinas sasagasaan mo. 'Di ba? Nananahimik yung Pilipinas dito, bigla kang nagbibling-bling yung mata mo na makita yung mga teritoryo ng Pilipinas porket sagana sa langis at gas yan. 'Di ba? So sobrang lang din tawag diyan. Sana pumabor talaga yung Amerika sa atin And I know for sure naman papabor naman talaga sa atin yung Amerika. Ang na lang natin dito is sana yung gagawin ni Trump is mas effective siya na para ugain talaga yung China. 'Di ba? Sana mas effective siya kasi syempre itong China patagal ng patagal sila palaki ng ulo. It's just yun nga meron na tayong mga naririnig na mga hakbang ni Trump na papabor talaga sa atin or pinipilayan talaga nila yung China. Isa na diyan yung TikTok, yung sa mga trades daw, yung sa sa tawag diyan sa pag-import, something like that, sa sa trade. Sobrang dami pang gagawing hakbang si Trump na I think pipilayan niya talaga yung China dyan. 'Di ba? Kasi parang siguro hindi niya nagugustuhan. Doon din tayo natatawa sa intellectual property, 'di ba? Which is hindi na bago sa atin 'yon. Kasi lantaran talaga na kung ano man yung mga sikat na mga produkto, 'di ba? Is merong version talaga yung China dyan. Isipin nyo na lang yung Facebook at yung YouTube, sobrang successful nun. Pero meron silang own version, di ba? So, ganyan sila ka-dugas mang tawag dyan na as long as papabor talaga sa kanila. I think yan din kasi yung napansin ni Trump na parang harap-harapan tayong inuogag nitong or inuonsi nitong si China. So, parang sige nga, ugain natin sila. Yun, sinimulan nila dun sa World Health Organization na some kind related yung China doon na parang I think China lang daw yung nakikinabang. Correct me if I'm wrong na lang. Pero ewan ko kayo ba yung pag-withdraw ng support ni Trump sa World Health Organization, agree ba kayo doon? Agree ba kayo doon? Comment down below. So parang ang lang naman ni Trump doon is siya medyo naasiwa siya na parang bakit tila na lang dong yung mga pondo nila parang mas pumapabor pa sa China kasi alam naman natin na yung China talaga yung main gumagawa ng mga di malamang sakit, di ba? Yung COVID-19 dati.
So, comment down below if agree kayo doon or pabor kayo doon sa ginawang pagkalas ni Trump sa World Health Organization. Ano. So, yun lang naman, men. Yun lang naman. So, again, ang video to ay mula kay Suksay TV. Supportahan nyo yan. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino IC, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, again, that's it. Suksay TV, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.